Confidence courses, mapanghamong isip at katawan. Ang mga hadlang sa kumpiyansa ay hindi tungkol sa bilis, ang mga ito ay tungkol sa pagsubok sa iyong mental at pisikal na limitasyon. Sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga mapanghamong obstacle, nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili, lakas, at liksi. Hindi tulad ng mga kursong pangkondisyon, ang mga ito ay hindi nakatime, at hinihikayat ka ngunit hindi pinipilit na subukan ang bawat isa. Safety first. Pangangasiwa, maingat na sinusubaybayan ng mga instruktor at katulong ang mga kalahok, lalo na sa matataas na hadlang. Mga safety net, ang mga matataas na balakid ay may mga lambat na pangkaligtasan upang maiwasan ang malubhang pinsala. Huwag kang magmadali, ang mga sundalo ay hindi nagmamadali at maaaring laktawan ang mga hadlang na hindi sila komportable. Confidence course. Ang mga confidence course ay ginamit para sa pagsasanay militar sa loob ng maraming siglo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang IINA, Army's Ranger School ay nagsama ng isang nakakapanghinayang kurso sa kumpiyansa upang ihanda ang mga sundalo para sa mental at pisikal na mga pangangailangan ng labanan. Tandaan, ang layunin ng kurso ng kumpiyansa ay itulak ang iyong mga limitasyon at bumuo ng kumpiyansa. Huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay at hamunin ang iyong sarili. Ito ang mga obstacles sa isang normal na military confidence.
Mga kurso sa lubid, pagtagumpayan ng takot at pagbuo ng kumpiyansa. Ang mga kurso sa lubid ay isang kapanapanabik at mapaghamong paraan upang bumuo ng kumpiyansa, pagtagumpayan ang mga takot, at bumuo ng mahahalagang kasanayan sa pagtutulungan ng magkakasama. Karaniwang binubuo ang mga ito ng iba't ibang obstacle at hamon na itinakda sa iba't ibang taas sa ibabaw ng lupa na nangangailangan ng mga kalahok na mag-navigate gamit ang mga lubid, kable, at iba pang kagamitan. Ang mga kursong ito ay nagmula noong unang bahagi ng ika-20 siglo bilang isang paraan ng pagsasanay sa militar na idinisenyo upang subukan ang pisikal at mental na liksi ng mga sundalo. Sa paglipas ng panahon, sila ay naging mga sikat na aktibidad sa paglilibang at ngayon ay malawakang ginagamit para sa pagbuo ng koponan at mga programa sa pagpapaunlad ng pamumuno. Rope courses. Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga rope course. Isa, mga low ropes. Ang mga kursong ito ay mas malapit sa lupa at nakatuon sa pagtutulungan ng magkakasama, komunikasyon, at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Maaaring kabilang sa mga balakid ang mga balancing beam, rope bridge, at spider webs na naghihikayat sa mga kalahok na magtulungan upang makamit ang mga karaniwang layunin. Dalawa, high ropes courses. Ang mga kursong ito ay itinakda ng mas mataas sa lupa at hinahamon ang mga individual na pagtagumpayan ang kanilang mga takot at subukan ang kanilang mga pisikal na limitasyon. Maaaring kabilang sa mga balakid ang mga ziplines, cargo net, at swinging platform na nangangailangan ng mga kalahok na lumabas sa kanilang mga comfort zone at magtiwala sa kanilang mga kakayahan. Mga benepisyo ng mga rope courses. Ang pagsali sa isang kurso sa lubid ay maaaring mag-alok ng maraming benepisyo, kabilang ang pinahusay na kumpiyansa. Ang pagtagumpayan ng mga mapanghamong obstacle ay maaaring mapalakas ang pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa. Pinahusay na teamwork. Ang pagtutulungan upang malutas ang mga problema at mag-navigate sa mga hadlang ay nagpapaunlad ng pakikipagtulungan at pagtitiwala. Nadagdagang physical fitness, ang pag-akyat, pagbabalanse, at pagtawid sa mga hadlang ay maaaring mapabuti ang lakas, liksi, at koordinasyon. Nabawasan ang stress at pagkabalisa, ang adrenaline rush at pakiramdam ng tagumpay ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga antas ng stress at pagkabalisa. Kasiyahan at kasiyahan, ang mga kurso sa lubid ay nag-aalok ng kakaiba at kasiyasyang paraan upang hamunin ang iyong sarili at bumuo ng pakikipagkaibigan sa iba. Ito ang iba't ibang obstacles sa Scout Ranger Rope Course. Mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay pinakamahalaga sa mga kurso ng lubid. Ang mga kalahok ay karaniwang nilagyan ng mga harness at helmet, at ang mga sinanay na instruktor ay naroroon upang gabayan at pangasiwaan ang mga aktibidad. Mahalagang sundin ang lahat ng mga tagubilin at alituntunin sa kaligtasan upang matiyak ang isang ligtas at kasiyasyang karanasan. Ngayon, nalampasan natin ang higit pa sa mga hadlang, natalo na natin ang ating mga pagdududa at pangamba. Itinulak namin ang aming mga pisikal na limitasyon at pinalakas ang mga bono ng pakikipagkaibigan. Ang mga aral na natutunan namin tungkol sa physical fitness, Army Dozen, obstacle course, at rope course ay hindi lamang para sa training ground. Ang mga ito ay mga kasanayan sa buhay na magsisilbi sa iyo ng mabuti sa anumang hamon na iyong kinakaharap. Tandaan, ang isang malakas na katawan at isang matibay na pag-iisip ang mga pundasyon ng isang matagumpay na sundalo. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa iyong pisikal at mental na kagalingan, hindi ka lamang namumuhunan sa iyong sariling tagumpay kundi pati na rin sa seguridad ng ating bansa. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, alalahanin ang dedikasyon at tiyaga na ipinakita mo rito. Ihatid ang parehong espiritu sa bawat aspeto ng iyong karera sa militar, at walang alinlangan na magiging mahalagang asset ka sa sandatahang lakas at isang mapagmataas na tagapagtanggol ng ating bansa.